Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Gupit binata ang sinabi ng bagong hired na police officer na si Asner sa barbero. Dagdag pa ng PO1 na paiklian pa ang tuktok ng kanyang buhok para daw mas magmukha siyang malinis tingnan at hindi rin yun mabilis humaba. Biro pa na manggugupit sa kanya na tama raw na yun ang pinili niyang gupit. Mas lalo raw siyang gagwapo nito. Tinanong sa kanya ng barbero kung sino yung pinopormahan nito. Napangiti naman si P1 Asner sa salamin, saka sinuway ang barberong nakatokang magtataba sa kanyang buhok. Mang Abner, tumigil ka na dyan. Gupitan mo na ako. Huwag ka na ngang mangurirat pa dyan at baka mahuli ako sa kampo. Mayayari ako nito kay Chief eh. Saka ayusin mo po yung gupit mo ha. Magdadagdag ako ng tip kapag mas lalo mo akong pinagwapo. Sinunod na lamang siya ng mapanuksong barbero. Ilang saglit pa, natapos na yung panggugupit sa kanya ni Mang Abner. Pumaliwalas ang kanyang itsura. Biglang nagliwanag ang mukha nito. Mas lalong nakatitiyak si PO1 Asner na hahanga sa kanya ang babaeng pinupormahan niya. Hindi kasi ito kalayuan sa bahay nila. Kaya madali niya itong malalapitan. Diskarte lang talaga ang katapat nito at matatamis na salita para mapaibig niya ang babaeng yon. Matapos na matabasan si PO1 Asner, hiniram niya ang barber brush at nilinis ang mga dumikit na naputol na buhok sa kanyang batok, sulok ng tenga at sa kanyang leeg. Nanuksong muli ang barbero. Tsak daw pagkakaguluhan siya ng chicks nito. Matikas na, macho pa, pogi pa. Sana nga Mang Abner no? Mapansin ako ng pinopormahan ko. Sayang naman tong gupit ko kung hindi niya ako papansinin, di ba? Nag-thumbs up pa si Mang Abner sa kanya. Saka pinagpag ang cape para sa susunod na customer nito na magpapagupit. O sige na Mang Abner, sibat na ako. Etong tip ko sa'yo. Thank you. Pumangkas na siya sa kasing tikas niyang motorsiklo na isang NMAX motorcycle brand. Pinandar niya yon at pinaharurot. Bago tumiretso sa istasyon, tinanaw niya muna ang babaeng napupusuan. Tumipul-sipol pa ito sa bakuran ng babae para tawagin ito. Bumusangot siya nang hindi siya nilabas ng kanyang pinopormahan. Sayang naman yung porma ko. Pati itong gupit ko, ba yan? Hinimas pa niya ang pinaikling buhok. Siguro, babalik na lang ako mamaya. Baka mamaya lumabas na si Ganda. Papadyak na sana si PO1 Asner nang may inilawang babae sa bahay na yon. Nakatapis lamang ng tuwalya ang dibdib nito. At may nakabalumbong tuwalya din sa ulo. Sino yan? Sandali lang po. Naku, baka yan na yung naniningil ng pangay. Mabilis na sumilip si PO1 Asner sa side mirror ng motor niya. Inayos niya gamit ang kanang kamay ang medyo nagulong buhok. Nagpapogi pose pa siya roon bago hinarap si Bebot. Hello Ganda! Isang ngiti na kumislap pa sa sinag ng araw na sinalubong ng pulis ang babae. Naitirik naman ni Bebot ang mga mata. Ito na naman. Labas sa ilong na nanggagalaiti sa inis si Bebot. Umalis ka na nga dito. Ano ka ba? Baka mamaya may makakita sa atin dito eh. Bumusangot si PO1 Asner. Nagpipipilig ito ng ulo at nalungkot. Sayang naman tong gupit ko. Hindi yung man lang na-appreciate. Ay nako. Napayuko ang pulis. Dahil sa konsensya, napipilitang pinuri ni Bebot ang matinik na alagad ng batas. Oo na, pogi ka na. Pwede bang umalis ka na? Kumalukip-kip pa si Bebot at medyo tinarayan si Sir. Kararating ko lang tapos papalisin mo na kaagad ako. Grabe ka naman sa kapugian ko. Mapreskong hinawi pa nito ang bagong tabas na buhok. Che, ewan ko sa'yo. Bilis. Di ba may duty ka pa? Magsasabay pa ako ng panty ko eh.
tirik na tirik ang araw. Sayang naman kung hindi ko maisampay ang mga yun. Malokong napangiti si Asner. Anong kulay ng panty ba ang gusto mo? Pink ba? Bibilang kita. Hinirikan muli ng mga mata ni Bebot si Asner. Saka pinuri ulit kasunod ang pagtaboy nito sa binatang pulis. Sobrang pogi mo naman, Asner. Oo na, sige na. Alis ka na. Wow labas sa ilong. Pero sige, ako sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ikaw naman ay sobrang ganda mo. Wala kang katulad. Bebot ng buhay ko. Oh ha? Nagpapogi points pa si Asner sa babae. Halata namang nangamati sa magkabilang pisngi ni Bebot. Sige, ako naman. Siyempre, hindi ako magpapatalo sa iyo, no? Ano bang sekreto mo? Bakit napakapogi mo naman? Hindi na umimik ang pulis na may suot na nakakaakit ng ngiti. O, ganyan ba ang mga gusto mong mga banatan? Inirapan siya nito. Pinormahan muli ni P.O.1 Asner ang babaeng ayaw magpatalong bumanat ng mga linyahang nakakakilig. Nagpapogi na lamang siya muli dito habang si Bebot ay nginitian pa siya lalo. Kumikiringking na ang babae sa kanya. Pogi, ayoko ng baril na nasa bewang mo. Gusto ko yung matigas talaga. Ayan ang gusto kong baril, oh. Bumaba ang pilyang mga mata ni Bebot sa nakaumbok sa kanyang pantalon. Napangiti ng nakakaloko si P.O.1 Asner. Nagpalinga-linga siya at magtatangkang halikan ng babae ngunit umiwas agad ang babae nang mapagtanto nitong may asawa na ito. Ay, ano ba ginagawa mo? Nagpalinga-linga rin si Bebot. Natatakot ito na baka may mga marites sa paligid na pag-uusapan sila. Baka mahuli sila ng mister nito o di kaya na may magsumbong ng mga tsismoso at tsismosa. Alam mo ba na may asawa ko? Kunwaring napakunot ng noo si Asner. Ha? May asawa ka na? Sa mukha mong yan na parang baby face? Kasunod niyang pambobola sa babae na mas lalo lang nag-alburuto ang pisngi sa kilig. Nagiinit na ang mukha nito sa sobrang pamumula. Kailangan pa nga yata niyang maligo ulit dahil pinagpapawisan na ito sa sobrang kakiligan. Kaya tigilan ko nga ako, sir. Magsasampay na ako. Doon ka na. Huwag mo na akong guluhin pa, no? Ikaw sinasabi ko sa'yo, tatawag ako ng pulis. Sige ka, ipapahuli kita. Di pa huli mo. Nakipaghamunan pa siya sa babae. Kunwaring napasigaw ito pero mahina lang. Pulis! Pulis! Nagpabebe pa si Bebot. Oh, nandito na ako sa harapan mo. Tatawag ka pa ng pulis? Ewan ko sa'yo. Di ka mukhang pulis eh. Ha? Eh kung hindi ako mukhang pulis, ano ako? Mukha ka manloloko. Napakamot ng ulo ang pulis patola sa sagot ng babae. Hindi naman siya ulit nagpatalo at muling nagbigay ng matamis na linya kay Bebot. Sa bagay, mas mukha ka nga palang pulis kaysa sa akin. Ha? Bakit naman? Kasi una pa lang, hinuli mo na ang puso ko. Ay! Napatalikod si Bebot sa kanya at mahinang napatili. Malapit na talaga itong sumabog sa mga banat niya. Tatapatin na kita, ha? Gusto talaga kita. Unang kita ko pa lang sa'yo, nabigani na ako eh. Diretsahan na niyang pag-amin dito. Kaya nga eh, halata naman. Kaya nga nandito ka pa. Kasi hindi mo pa ako nilulubayan eh. Siyempre naman, no? Hoy, ano ka ba? Doon na nga. Naalibad pa rin ako sa'yo eh. Umaarte nitong taboy sa kanya. Sus, pakipot ka pa. Gusto mo rin naman na nandito ko eh. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako pumapatol sa binata. Saka may asawa na ako, no? Mas lumawak pa ang pagkakangiti ng otoridad na yon. Hindi naman niya malalaman na gagawin natin eh. Kaya pumayag ka na. Pangungumbinsi pa sa kanya ni Asner. Ha? Anong pumayag? Ikaw may masama kang balak, no? Sa pogi kong ito, may masama akong balak. Pam, bakit ayaw bang umalis?
Wala ka bang duty sa istasyon niyo ngayon? Tanong ng pinoporma nito sa kanya. Sa ngayon wala muna. Basta para sa iyo, Bebot, absent ako. Pinapasok ni Bebot sa loob ng bakuran nito ang pulis. Luminga-linga ulit ang babae at saka napalunok sa kaba. Sa takot na baka may makasaksi sa kanila sa balak nilang dalawa na pagdiniig. Natatakot ako, Sir Asner. Bakit ka naman matatakot? Wala namang makakaalam eh. Tsaka, ano ba? Doon nasabi tayo sa loob eh. Huwag na nating ituloy ito, sir. Yung asawa ko kasi. Hindi pwede. Kaya ko nga sinakripisyo itong duty ko para sa iyo eh. Ikaw ngayon ang tutugisin ko. Ay! Sinundot-sundot ng binatang pulis sa tagiliran ng babae. Sinumaan siya agad nito ng tingin. Napatawa tuloy ng may kalakasan si Bebot. Dahilan para maitutop nito ang bibig. Sir, ano pa? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ha. Saka, wag mo nga akong kilitiin ng ganyan. Maririnig tayo nito eh. Kasi naman ikaw masyado kang takot eh. Takot ako na magkasala. Hindi naman tayo makukulong nito kung tatahimik ka lang. Napailing ang babae sa kanyang ipinahayag. Kung gusto mo, pusasan mo na ako ngayon. Handa ako makulong. Ipinagdikit pa ni Bebot ang dalawang palapulusuhan sa kapilit na ibinigay sa kanya. Ano ba, Bebot? Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi kita huhulihin. At mas lalong hindi kita ikukulong. Kasi nakakulong ka na dito sa puso ko. Che, tigilan mo na nga ako sa mga banat mong yan. Umalis ka na. Hala, nagbago agad ang isip. Nagpapapadyak na parabang nagdabog si Bebot. Tila ba natataranta at hindi malaman ang gagawin. Mali kasi ito eh. Maling-mali. Sinasabi ko na sa'yo, wala naman talaga nakakaalam eh. Kaya pwede ba, mag-relax ka lang dyan? Kumalma ka, habang ginagawa ko sa'yo to. Nauna nang pinataka ng mga halik ni Asner ang pisngi ng babae. Dinilaan pa niya ang leg nito na mas lalong sumiklab ang apoy sa pagitan ng dalawa. Para namang nakikiliti si Bebot. Naamoy na nito ang laway ng binata. Kaya mas nasabik ang babae. Nagpatuloy ang naudlot nilang pagroromansa nang hatakin siya nito papasok sa loob. Na natin ito ipagpatuloy sa loob. Gumilid pa ang mga mata nito sa kaliwat kanan. Bilisan na natin. Baka pa may makakita sa atin. Hayaan mo sila. Nagpatianod ang sabik na tawag ng laman ang binatang pulis sa babae. Doon na nga lumaki ang apoy sa matinik na binatang pulis at sa babaeng may asawa. Nangyari na nga ang malagim na pagtataksil ni Bebot sa asawa nitong si Sinong sa loob ng pamamahay nito. Hindi sila nagpahuling dalawa sa mister nito na patuloy na kumakayod sa pagko-construction worker. Walang kaalam-alam si Sinong na patuloy na ikinukulong ng profesional na tagahuli ng masasamang loob si Bebot. At inari na niya ang asawa nito. Sa araw-araw na pagkikita ng dalawa sa bakuran na yun ng bahay nito ng palihim, 3 beses na rin may nangyari sa police officer at sa babaeng kasal na. Pero hindi pa rin tinatantana ni Asner si Bebot. Kalakip ang pumumwersa sa babae na magniig muli sa ika-4 na pagkakataon kahit na ayaw na nito. Pinipilit pa din ng binatang pulis ang babae na mag-isa silang muli. Laman sa laman. Katwiran naman daw kasi ng binata, tuwing nakakaramdam naman siya na puputok na ang kanyang baril, ipinuputok naman daw niya ito sa labas. Kahit wala silang pamproteksyon sa tuwing magniniig sila. Hindi dapat mangamba ang babae. Dagdag pa ni Asner. Kaya napilitan na lamang si Bebot. Pinagbigyan nito ang pulis na adiksyon na ang pagniniig sa ika-4 na pagkakataon. Subalit kinabukasan, nang muling dumaan si PO1 Asner sa bakuran ng babae, sumipol muli siya para lumabas ang pilit niyang inaangkin na si Bebot gayong kasal na ito. Ngunit sa puntong yon, lakas loob na pinilit ni Asner ang babae na hiwalayan na ang asawa at magsama na silang dalawa. Nang sa ganon, maangkin na talaga niya si Bebot.
hiwalayan mo na ang asawa mo. Sige na. Sa lubungang kilay na nag-iiling si Bebot, Ano? Nahihibang ka na ba? lumingalinga ang babae. Balisang-balisa ito sa loob ng isang linggong yon. Baka may makalata na sa kanilang pagkikita ng mga kapitbahay. Bakit ko naman naisip yan? Habang tumatagal kasi, hinahanap-hanap ko na yung... Alam mo na, ang galing mo kasi sa kami. Kung pwede lang, araw-arawin kita eh. Kaso may asawa ka eh. Agad na sinaway siya ni Bebot at pilit na pinapahinaan ng lumalabas sa bibig. Ano ka ba? Napakakupal mo. Oh, bakit? Oo, aaminin ko na may nararamdaman na rin ako sa'yo. Pero tuwing umuwi ang asawa kong si Sinong dito sa bahay namin, na lalo na't pagod, nagigilty kasi ako eh. Ayos lang yun. Ayos ka dyan. Hindi ayos yun dahil naaawa ko sa kanya. Kasi siya ang tumataguyod para sa pamilyang ito. Pamilya? Eh di ba wala pa naman kayong anak? Mag-asawa pa lang kayo. Kasal lang kayo sa harap ng Diyos pero ngayon pinagtataksilan mo ng mister mo. Nakakasala ka. Pwede mo na siyang hiwalayan. Tayo ng dalawa ang dapat na magsama. Biglang natameme si Bebot nang hawakan ni Asner ang mga kamay nito. Tayong dalawa talaga ang para sa isa't isa, Bebot. Hindi pwede ba? Hiwalayan mo na ang mister mo. Napayoko si Bebot at muling nag-iiling. Tila ba may nagbabadya ng pumatak sa mga mata nito. Hindi pwede, sir. Hindi pwede ito. Anong hindi pwede? Di ba? Ginusto mo rin naman ang nangyari sa ating dalawa? Oo, pero Anong pero? May pero-pero ka pa. hindi talaga pwede kasi kasal ako sa kanya eh. Kasal ako kay Sinong. O bakit? May divorce naman ah. Nahihibang ka na ba? Wala yung dito sa Pinas. Pag nakain mo, lasik ba? Hindi ako lasing. Gusto ko nga mapawalang bisa yung kasal yung dalawa eh. Gusto mo tulungan kita? Tataas din ang posisyon ko. Yung annulment. Ayun, ayusin mo mga papeles mo para mapawalang bisa ang kasal nyo. Basta, gumawa ka ng paraan. Napasapuna ng ulo si Bebot. Naiiyak nito sa mga ipinag-uutos niya dito. Ayoko. Sir, ayoko. Anong ayaw mo? May nararamdaman pa rin kasi ako sa kanya. Mahal ko pa rin si Sinong. Mahal ko pa ang asawa ko. Pagsisiwalat ng nararamdaman ni Bebot. Saka kahit papano, may puso pa rin ako. Naawa ko sa kanya. Nanginginig ang dalawang mauugat na kamay ni P.O.1 Asner nang marinig ang ipinahayag ni Bebot. Hindi mo pwedeng hindi mo hihiwalayan yon. Sinasabi ko sa iyo, Bebot, may mangyayaring hindi maganda kapag hindi mo sinunod ang sinasabi ko. May panggigigil ang bawat katagang sabi niya sa babae. Anong ibig mo sabihin? Hindi na siya sinagot ni Bebot. Umangkas na siya sa matikas niyang motor at pinaharurot yun ng mabilis. Nakaawang ang bibig na iniwan niya si Bebot. Tila ba nag-iwan siya ng pagbabanta sa babaeng ibig niyang makuha sa lalong madaling panahon. Subalit, darating din ang araw na magkakaharap din sila ng asawa ng kanyang tinatangi. Nang lakas loob na kinalabit siya nito habang bumibili sa isang karinderya ng mauulam sa istasyon. Para kausapin siya ng minsan. Ang karinderyang pinagbibilan niya medyo tapat ng bahay ni Bebot. Sumusulyap-sulyap pa si P.O.1 Asner noon. Sinisilip kung lalabas ba ang babae. Pero dahil sa hinimigan niya ng babala ang babae, pihadong hindi siya nito lalabasin. Dagdag pa na weekend noon, katapusan ng linggo. Walang pasok ang asawa kaya naman hindi siya makapormang tawagin ng babaeng laman ng kanyang puso. Kasalukuyang nakapila si P.O.1 Asner, nakikisingit siya para bumili ng lutong ulam nang may kumalabit sa kanyang balikat. Napalingon si P.O.1 Asner. Sa labungang kilay na tinanong niya ang lalaking nangalabit. Oh, bakit? Ikaw ba si Sir Asner, yung kapitbahay namin pulis? Gaya niya, salbong din ang kilay ni Sinong, ang asawa ng babaeng pinopormahan niya na si Bebot. Ha? Ano naman sa'yo?
Bakit ba? Pasensya na kung hindi kita kilala. Mailap kasi ako sa mga kapitbahay natin eh. Saka hindi ako pala halubilo sa mga tao. Oo, ako nga pare. Bakit? May problema ba? Matapang na nakipaghamunan pa ng tingin si Asner kay Sinong. Palibhasa, mas matipuno, mabato ang pangangatawan niya kumpara sa mister ni Bebot na malaki rin ang pangangatawan subalit maliit naman. 2 dangkalang laki niya kaysa sa lalaki. Malaki din ang diferensya ng dalawa. Mas may karisma siya habang si Sinong naman ay medyo madungis tingnan dahil sa hindi ito nakakapag-ahit. Makapal ang balbas at bigote. Kung tutuusin, ay mas malaki nga ang kalamangan niya sa pisikal na kaanyuan sa isang taong nagtatrabaho sa construction site. May nakakita raw kasi sa inyo ng misis ko na nag-uusap eh. Panimula ng lalaki na may panginginig na sa lalamunan. Mas bumakas pa ang pagkabagsik sa itsura niya. Ngumisis siya na parang aso at sarkastikong tinanong si Sinong. Oh, nag-uusap ba ka mo? Saan mo naman nalaman yan? Pare, hindi na importante kung sino ang nagsumbong sa akin. Saka ano namang masama sa pag-uusap? Kapitbahay ko naman kayo ha. Malamang, kakausapin ko yung asawa mo. Bakit? May masama ba? Ngayon nga nag-uusap tayo. Napansin niyang bagyang humakbang patras si Sinong. Tila ba nasindak siya sa susunod niyang tanong. Mas lalong umangat ang sulok ng labi ng pulis. Nagdududa kasi ako sa commander ko eh. Nakita niyang umalo ng lalamunan ng lalaki. Napalagok ito ng laway bago magpatuloy sa susunod na sasabihin. Saka, kilala lang kita bilang pulis pero hindi sa pangalan. Kaya, sorry pare ah. Gusto ko lang makumpirma sa'yo na, sus, mga tsismoso at tsismosa lang ang mga yan. Napatawa siya ng mahina. Hinagat naman ni Sinong ang labi nito na parabang ito ay nainsulto. Huwag ka nga magpapaniwala sa mga ganyan. Mga tao nga naman gawa-gawa ng mga kwento. Iling niyang saad habang tumatawa. Di tama ako. Ano? Bumalik muli sa pagkakakunot ng noo ang binatang pulis. Bakit mo tinatanggi? Napasipol si Asner sa inis. Kahit dali mo pa ako sa husgado, talo ka. Nagpapaniwala ka sa mga tsismoso-tsismosa? Ang mga fake news, marami yan sa paligid natin pare. Hinding-hindi yan maiiwasan. Bakit sir? Ang dami mo na agad paliwanag. Hinuhuli lang kita sa salita. Ang dami mo nang sinabi. Mapanlabang saad ni Sinong sa kanya. Hindi naman tumigil si P1 Asner at iginiit na wala talaga siyang alam sa sinasabi nito. Kailangan may matibay kang ebidensya sa lahat ng mga paratang mo sa akin. Susugod-sugod ka dito tapos pinagbibintangan mo na ako? Sir, hindi naman kita pinaparatangan eh. Nagtatanong lang ako sa inyo. Nagtatanong ginigit mo yung sayo? Parang galit ka po yata sir. Kinukumpirma ko lang po sa iyo lahat ng naririnig ko. Opo, may respeto po ako sa iyo. Isa kang respetadong pulis pero sana naman po, irespeto mo rin po ako. Kasi isa lang din po akong asawa na nag-aalala kung may lalaki na po ba siya. Bakit sa akin ka lumalapit? Tapos sinatanong mo ko kanina. Aba, ayos ka rin ha. Ibig sabihin, ako talaga yung pinaghihinalaan mong kabit ng asawa mo, ganun ba? Nagtaas na siya ng boses, dahilan upang kagyat na umangat ang magkabilang balikat ng lalaki sa gulat. Nagsialisan tuloy ang mga customer sa karinderyang yon, sa takot sa kanya. Sa paritono niyang boses na animoy boses ng buhala, sinaway na sila ng matamang tindera pero hindi pa rin matinag si Asner sa pakikipagtitigan kay Sinong. Sir, uminahon ka muna. Hindi! Sinimulan mo, tatapusin natin to dito. Gusto mo to, di ba? Ang sa akin lang naman sir. Tumigil ka na! Kung hindi... Umainlan lang ang tili ng matamang tindera ng karinderyang yon.
nang bumunot ng baril mula sa bewang si Asner. Ikinasan niya ang delikadong bagay na yon at itinutok sa mukha ni Sinong. Sir, huwag mo naman palakihin pa ito. Ikaw ang nagpapalaki, kumag ka! Inilabas pa ni P.O.1 Asner ang dila nito na parang si Cardo sa amprobinsyano. Sir, ayoko ng gulo. Parang awa mo na po. Di umalis ka na bago ko lagyan ng tinggayang bao ng ulo mo! Umalingaw-ngaw sa buong karinderyang yun ang boses ni Asner. Hindi naman makagalaw si Sinong sa takot na oras na paputukin niya yon. Uuwi itong may bulak na sa ilong. Hindi naman makagalaw si Sinong sa takot na oras na paputukin niya yon. Uuwi itong may bulak na sa ilong. Oh, bakit? Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Sige na, takbo na! Pumihit na si Sinong patalikod at pumulas ng takbo. Madabata pa ang lalaking lumabas ng karinderya sa sobrang takot sa kanya. Ibinalik niya sa kanyang bewang ang baril. Kasunod noon ang sunod-sunod niyang pag-iiling at pagngisi. Itulog mo na lang yan, kumag! Pumulong pa siya sa hangin at ipinahid sa itim niyang pantalon ang hawak ng baril nang magkaroon ito ng pawis na mula sa kanyang palad. Basang-basa ang palad niya dahil kabado rin siya. Baka maiputok niya ang kargada niya nang wala sa oras. Lakas ng loob mong hamunin ako, ha? Sige, matakot ka lang sa akin. Kaya ayaw sa'yo ni Bebot Bahag na bahag ang buntot mong duwag ka. Humingi siya ng pasensya sa tindera ng karinderya kung nagdulot pa raw ito ng gulo sa kanilang dalawa. Aling-maling, pasensya na ho, ha? Napirwisyo patuloy yung negosyo nyo. Nawalan ka patuloy ng customer sa aming dalawa Hayaan nyo, aling-maling. Hindi na kami mamimerwisyong dalawa. Dahil sigurado ako na isa lang ang matitira sa amin. At ako yun. Bagay naman po kami ni Bebot, di ba? Aling-maling. Kinapapa niya ang baril na nakasuksok sa kanyang bewang para takutin ang tindera. Napipilitang napatango-tango naman si Aling-maling. Sisiguraduhin ko sa inyo, Aling-maling, sa akin ang huling bagsak ni Bebot. At yung asawa niyang yon, ang literal na babagsak sa lupa. Duguan at wala ng buhay. Biro lang, ha? Kumandog na siya sa NMAX niyang motor at pinasibat yon patungo sa istasyon ng kanya pinagtatrabahuan. Bago siya dumiretso sa duty, huminto siya sa tapat ng bahay ni Bebot. Binigyan pa niya ng middle finger si Sinong nang sumilip ito sa kanya na nasa pinto lamang ng bahay ng babaeng pinopormahan. Sa kanya mabilis na pinaandar ang motor. Pagdating niya naman sa istasyon, sinalubong kagad siya ng nakatataas sa kapulisan na si Chief Ugto ng mga tanong. Nakatikim pa siya ng sermon. Maliban sa late na siya sa duty, simbilis ng kidlat na nakarating na doon ang balita ang nangyari kanina sa karinderya. May nakarating sa aming report na nakipag-away ka raw sa kapitbahay mo. Totoo ba yun? With all due respect, sir, saan mo naman po nasagap ang ganyang klaseng balita? Yes or no lang ang hinihingi kong sagot sa iyo. Pero sir, tila yata nahawa ka na sa Sinong na yun, ha? Nagpapaniwala ka din sa maling chismis. No more excuses, P.O.1 Asner. Answer me directly. But sir, karapatan ko rin po magtanong sa iyo kung saan o kanino mo po nasagap ang ganyang klaseng balita. Hindi po ako bayolenteng tao, Chief. Talaga ba, P.O.1 Asner? Umugong ang bulong-bulungan sa loob ng istasyon. Para bang hindi sang-ayon ng kasama niya na hindi raw ito bayolente. Kilala kasi siya sa loob ng presinto na tungkulin ito sa kapulisan bilang siga. Maangas at madaling mapaaway. Madaling uminit ang ulo kapag kontra sa kanya. Kung sino man ang tumaliwas, agad niyang dedepensa ng sarili kahit na siya ang mali. Kahit mababa pa lang ang ranggo ni P.O.1 Asner sa kapulisan, takot na ang ibang may mataas na posisyon dahil sa mga weirdo niyang kilos na naninindak. Isa pa, madilim din ang kanyang presensya na kapag magalit, pihadong pangingilagan ng kahit na sino. Dahil sa mga bulong-bulungan na kanyang narinig, isa-isa niyang nilisikan ng mga mata ang mga kabaro. Tila ba nagbabanta?
Sa paraan pa lang ng pagkakatitig niya sa mga kasamahan, para bang mangangain na siya ng buhay. Diretso at matikas na nag-chest out ang mga kasamahan niya sa istasyon at kunwaring bumalik sa kanya-kanya nitong mga pwesto. May takot ang mga matang yumuko ang mga ito. Nangangamba na ang mga ito kung anong maaari niyang gawing iskandalo. Kagad siyang sinaway ng bossing nilang chief na si Ugto nang mapansin ito na para siyang papatay sa kanyang tingin sa mga kabaro. Asner, sa akin ka nga tumingin. Naputol ang mga panlilisik ng mga mata niya sa kapwa kapulisan. Ibinalik niya ang atensyon sa kaharap na chief na kinakausap siya at sinisermonan. At wag na wag mong sisindakin ang kapwa mo kapulisan. Sinasabi ko sa iyo, ako makakabangga mo. Pumuno sa istasyon na yun ng pambubulahaw ni Chief Ugto sa mga tauhan. Wala na sa binatang pulis na mahilig magsasagot. At isa pa, wag na wag mo akong sasagutin. Napayuko at humingi ng dispensa si Asner sa chief officer. Sir, paumanhin po. Kaso, nakipagsukatan pa rin siya ng tingin sa matanda. Saka pinanindigan ng kanyang sinasabi. Hindi ko po babawiin ang sinabi ko kanina. Hindi po totoo lahat ng balita tungkol sa akin. Tinanggal ni Chief Officer Ugto ang Pershing cap. Napakamot na lang ito sa bumbunan sa katigasan ng ulo ng isa sa hawak nitong tauhan. Kabago-bago pa lang, Di Guzman, pero ganyan pa rin ang ugali mo. Ito ang tandaan mo, Di Guzman. Yang ugali mo ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kapag pinilit mo ang hindi naman nararapat na sa iyo, pihado akong madadali ka, bata. Tinanong ulit siya ni Chief Ugto. Isa lang ang hinihingi kong sagot sa iyo, Di Guzman. Totoo ba yon na tinutukan mo ng baril ang iyong kapitbahay? Na ginamit mo ang bakal mong armas sa taong wala namang kinalaman sa magiging operasyon natin? Nang hindi makatugon agad si Asner, tininghalan na siya ni Chief Ugto. Ano? Sagot! No po, sir! Pinantayan niya ng taas ng boses ang chief. Kung yan po ang gusto niyo pong marinig, ang sagot ko ay hindi. Malalim siyang bumuntong hininga. Kapagkadakay, ibinalik niya ang masamang tingin niya kay Chief Ugto. Papanindigan ko ang sinabi ko. Pulis ako. Ang tungkulin ko, ang baril ay armas na ginagamit sa proteksyon para sa naapi at para dumepensa. Lumapit si Chief Ugto kay PO1 Asner. Binulungan pa siya nito sa puno ng kanyang tenga. Alam mo naman pala bakit mo ginawa? Para namang nagpantig ang tenga ng binata, sinagot niya muli ito. Sir, Chief, hindi nga po ako nagsisinungaling. Bakit ayaw niyong maniwala? Pumalatak si Chief Ugto. Nakarinig pa siya sa isa niyang kabaro na may relasyon na daw sila ng asawa nung tinutukan niya ng baril. Dahil doon ay mas nag-init ang ulo ni Asner at pinagbalingan niya ang kasama niya sa istasyon na nagsabi noon. Gago ka, ha? Maigpit niyang pinitsiraan ng kabaro niya na police officer 1 din gaya niya. Huwag kang makisali dito, ha? Palibasa sip-sip ka eh. Ano? Gusto mo lang tumaas ang ranggo mo? Kaya nakikisawsaw ka, ha? Enough, Di Guzman! Malakas na boses na utos ni Chief Ugto kay PO1 Asner. Sabi kong bitiwan mo si Espiritu, Di Guzman! Dagdag pa nitong maotoridad na utos. Patulak na binitiwan niya ang lukot na kwelyo ng uniforme ng kabaro. Tinanggap na lamang niya ang susunod na sermon sa kanya ng chief. Ganyan ba ang ugali ng isang pulis? Ang maging maangas? Pinatunayan mo lang na kinain mo na rin ang sinabi mo kanina na hindi ka bayolente. Pero chief, ako pong nainsulto dito. Ano ikinainsulto mo kung hindi naman totoo sinasabi ni Espiritu? Nagpipilig ng ulo si Asner at nginisian ang chief officer. Palibasa, may pinapanigan po kayo, sir eh. Huwag po kayong one-sided, chief. Ba't sasagot ka ba, ha? Sasagot po ako kung nasa tama ako. Eh kung isuspindi kaya kita kagad-agad. Parang yelong naniga sa kinatatayuan si PO1 Asner nang marinig yun mula sa chief. Biglang natanggal ang kaangasan niya at kapreskuhan nang pinagbantaan na siya nitong aalisin sa katungkulan.
Chief, wag po. Kailangan ko po ang tsapa ko at baril. Sige po, nangangako po ako na hindi ko na po ulitin ang lahat ng kagaguhang ginagawa ko. Dinuro siya nito sa mukha at napakagat ng labi. Ayusin mo ang attitude mo, Di Guzman, kung ayaw mong matanggal sa posisyon. Tandaan mo, bagito ka pa lang. Kaya lumugar ka kung saan ka dapat lumugar. Nagkakaintindihan ba tayo? Chief, sagot! Yes, sir! Pasigaw na tumugon si Asner. Motoridad na pinabalik na sila sa kanya-kanyang duty matapos ang mahabang sermon sa kanya ng chief. Sinundan niya ng masamang tingin ng kanyang boss hanggang pumasok sa opisina. At gigil na napakuyom ng kamao. May araw ka rin sa akin, panot ka. Piping pangako niya sa sarili. Kinabukasan din ng gabi pagkatapos ng araw ng duty ng mga kapulisan, in-approach siya ng kasamahan na pinitsaraan niya kahapon. Humingi ito ng paumanhin sa nagawa nitong pangingialam. Dahil sa panggagatong nito sa kanilang chief para mas lalo pa siyang pagginita nun. Pasensya na kahapon, kabaro ha. Kung nakisingit pa ako sa inyo ni Bossing, dapat hindi na ako nakialam sa inyo eh. Umiral kasi itong pagiging pakialamero ko. Kaya itong bibig ko talagang ito. Aray! Mahinang tinapik ni PO1 Betong ang bibig. Hindi, ayos lang yun, kabaro. Ano, tara, shot! Tumangulang si Asner dito at hindi na inimik si Betong. Inakbayan pa siya nito. Nagtatampo ka rin ba, Di Guzman? Kabaro pa rin kita ha. Sorry na. Di bali, libre na lang kita ng drinks. Ano bang gusto mong tagay? Sige. Yung Hinebra. Gusto ko magpakalango sa alak. Bad trip talaga ako kahapon pa eh. 2 beses kasi nasira ang araw niya kahapon na bit-bit-bit-bit niya hanggang ngayon. Una, nang kumprontahin siya ng asawa na kanyang tinatanging si Bebot. Pangalawa, nang maputukan pa siya ng kanilang chief bossing na si Ugto at kamuntikan ng mawalan ng tsapa at matanggal ng selyo ng baril. Sige ba, sisiw sa akin ng 2 case. Sisiw sa akin ng 2 Hinebra. O tara, doon tayo sa bahay namin. Doon tayo mismo sa bakuran ko. Pag-aaya ni Asner kay Betong na kapwa niya Police Officer 1. Nag-inom nga silang dalawa. Nagkwentuhan ng tungkol sa pamilya hanggang sa mapunta na sa pag-ibig. Parang nililipad na ng hangin ang kanilang utak nang malulunod na yun ng alak. Hanggang sa may biglang inamin si Betong kay Asner habang tumatagay ng bote ng Hinebra. Eto para, alam mo ba, may natitipuan ako eh. Nakaka-6 na kasi ito na tagay. Pinagsunod-sunod pa ni Betong ng bote ng serbesa. Imbis na Hinebra, birang kanilang ininom. Pinagsunod-sunod pa ni Betong ng bote ng serbesa dahil sanay na sanay ito pagdating sa inuman. Hindi ito nagpapatalo sa kung sino mang lasinggero sa kanto. Laklak kung laklak. Nag-cruise ang magkabilang kilay ni Asner. Dala ng kurisidad, tinanong niya ang kabaro kung sino ang ginugusto nito. Sino ba? Lunod na sa alak si Betong. Tinatamaan na rin si Asner pero humihinga-hinga na lang siya at nagpipilig ng ulo para di siya masakop o tablan ng kapangyarihan ng alkohol. Binuksan ni Betong gamit ng bottle opener cup ang isang bote ng serbesa. Saka yung tinungga. Inubos, sinimot. Walang tinira, ni patak. Bago siya nito sagutin na unti-unti nang bumabaliko ang dila. Hindi ba, sabi mo wala ka namang gusto doon sa asawa ni Silong? Ano nga bang pangalan nun? Yun. Bebot. Ikaw na tumanggi kahapon kay Chief na hindi kayo nag-uusap, di ba? Naningkit ang mga mata ni PO1 Asner. Dumigay muna siya bago magtanong. Bakit naman, kabaro? Gayong nalalasing, kinakabahan pa rin siya sa maaaring isagot ng kapwa niya kapulisan. Talaga? Walang nangyayari sa inyo?
Hinampas-ampas ni Betong ang lamesa kung saan nakalagay ang mga bote ng serbesa. Nalaglag ang 2 bote at nabasag yon. Napaangat ang 2 paa ni Asner. Kamuntikan na kasing matamaan ng bubog ang paa niya. Bakit mo ba naitanong, Kabaro? Ano bang kinalaman ng natitipuan mong babae tungkol kay Bebot? Hindi totoo ang chismis na nahuli kayo. Ganon? Naitirik na lamang ni Asner ang mga mata sa kakulitan ng Kabaro. Unti-unti nang tinutubuan ng inis sa ulo ang binata. Hindi nga sabi. Bakit ba? Kasi gusto ko si Bebot. Gustong gusto ko siya. Malakas na napatawa si Betong, wagas na wagas, parang wala ng bukas. Dahil doon, mas umigting ang init ng ulo ni Asner, hanggang sa mag-init yon hanggang sa maging galit. Anong sabi mo? Si Bebot? Si Bebot ang gusto mo? Napahawak siya ng maigpit sa leeg ng bote ng serbesa. Nagkalamat na yon hanggang sa mabasag na yon sa kanyang palad. Bumaon ang mga bubog ng basag na bote doon. Basang-basa na ng sariling dugo ang kanan niyang kamay. Hindi yun ininda ni Asner. Pilit pa rin niyang pinoproseso sa utak ang pagsisiwalat ni P1 Betong. Oo, alam mo ba, sobrang sexy nun eh. Ang laki-laki ng 2 kabundukan nun. Grabe, ang sarap-sarap bisilin. Saka yung pet nun, sobrang tampok. Ang laki. Gustong-gusto kong tirahin eh. Habang imnumuestra ni P1 Betong ang balingkinitang katawan ng pinagpapantasyahan nito, hindi na nakapagpigil pa si P1 Asner. Binanata na niya ang manyak na pulis. Bastos ka pala ha? Tiniyak niyang dumapo talaga ang kamao niya sa pagmumukha ni Betong. Tumumba agad yon sa lupa. Mahilo-hilo nitong pinilit na makatayo ngunit hindi nito magawa. Paro, anong ginawa ko sa'yo? May sinabi ba ako sa'yong masama? Patayo na sana ito pero agad din itong sumalampak sa lupa dulot ng pagkahilo. Bakit mo silapak nagiging demonyo ka na eh. Anong demonyo pinagsasabi mo? Pinunot niya mula sa bewang niya ang kanyang baril na ginagamit bilang pulis. Eto, demonyo! Parang binuhusan ng malamig na tubig sa mukha si Betong nang mapagtanto nitong tinututukan na siya ng baril. Biglang nabura sa utak nito ang kalasingan. Tumuwid din ang dila nito sa pagsasalita. Di Guzman, huwag mong papuputukin yan. Pag-usapan natin ito na maayos. Iba talaga nagagawa ng espiritu ng alak, di ba? Espiritu. Lumalabas ang pagiging manyak mo eh. Malakas na ikinasan niya ang pistol. Mas lalong nangatog sa takot si Betong. Basang-basa na rin ang ihi ang suot nitong pantalon dulot ng takot. Napangisi si Asner. Papanghi dito, espiritu eh. Akala ko ba wala kang pagtingin kay Bebot? Pero bakit kung magalit ka sa akin eh, parang ayaw mong binabastos ko siya? Manahimik ka! Kung ayaw mong pakainin kita ng bala! Napaluhod na lamang si Betong saka nagtaas ng kamay. Di Guzman, parang awa mo na. Huwag mong paputukin. Binabawi ko na lahat ng sinabi ko kanina. Lasing lang talaga ako eh. Patawarin mo ako. Sige na. Huwag kang umiyak dyan. Para kang hindi pulis. Bakla ka ba? Huwag ka, Baro. Patawarin mo talaga ako. Sige na. Sige. Isang tanong, isang sagot. Totoo bang natitipuan mo si Bebot? Kasi... Nakpaputok si Asner sa itaas. Kumalingaw-ngaw ang putok na iyon ng baril sa paligid. Kagad na tinakpan ni Betong ang magkabilang tenga. Sabi ng walang paliwanag eh. Sa pangalawang beses, nagpakawala muli si Asner ng malakas na putok ng baril sa itaas. Nagdaop ng palad si Betong at paulit-ulit na sinabi ang oo.
Gusto ko lang naman si Bebot kasi sexy siya eh. Hanggang doon lang. Pero wala na akong balak ligawan siya. Yun naman pala eh. Ay sige, tuloy natin ang tagay. Tumawa ka na dyan. Bumalik si Asner sa table para umupo at ituloy ang kanilang pag-iinom. Subalit alertong napansin niya na parang may kakaibang ikinikilos si Betong. Para itong may binubunot sa tagiliran nito. Nang makumpirmang baril ngayon at tangkang papuputukan siya, kaagad siyang umaksyon. Inunahan na niyang paputukan si Betong. 3 beses siyang nagpakawala ng bala sa dibdib nito. Bumuga ang malapot na pulang likido sa kapwa niya pulis. Nagbaba ng braso si Betong. Dilat ang mga matang bumagsak ito sa lupa. Wala ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Asner sa ginawa nitong pagpaslang sa kasamahan. Sa kabila noon, nagawa pa rin niyang hatakin ang bangkay nito at ibaon malayo sa kanyang bahay. Sa gawing talahiban na hindi mahahanap ng kung sino man. Hindi pwedeng malaman ng lahat na may nagawa siyang krimen. Dinipensahan lang naman niya ang kanyang sarili. Lalo't dinipensahan lang din niya ang harap-harapang pambabastos sa kanyang iniibig na si Bebot. Samantala, kasalukuyang nagtatalo ang mag-asawang Bebot at Sinong ng gabing yon. Naghihinala na talaga ang mister ni Bebot na may ginagawa silang katarantaduhang dalawa ng pulis na si Abner. Panay naman sa pagkakaila ang babae. Pilit na iginigit na walang namamagbitan sa kanilang dalawa ng pulis na yon. Sinasabi ko sa iyo, kapag talaga nalaman ko na yung pulis na yon ang kabit mo, hindi ako magdadalawang isip na gawan siya na masama. Sabi ko nang wala kaming relasyon ng pulis na yun eh. Bakit ayaw mong maniwala? Sinasabi ko sa iyo, Bebot, papatayin ko siya. Di bali nang makulong ako, makapatay lang ako ng isang ahas. Matalim na ng duro ang lalaki kay Bebot. Mangyak-ngyak na ang babae pero iginit nito na wala itong lalaki. Ano ba? Bakit ayaw mong maniwala? Hindi nga si Asner yun. Wala talaga akong kabit. Tigilan mo na ang paghihinala, pwede ba? Ikaw lang ang lalaking mahal ko. Maniwala ka, Sinong. Ako nastili ka. Pinapalagutok ni Sinong ang mga daliri. Hindi talaga maganda ang kanyang kutob lalo na't may nakarating sa kanyang mga balita na may nakakita raw na pinapapasok ng kanyang commander sa loob ng kanilang bahay ang binatang pulis na yon. Paano ako mag-uunos, Dili? Kung nagsisinungaling ka sa akin? Mas papaniwalaan mo pa ba talaga yung mga marites na yon kaysa sa akin ang sarili mong asawa? Talagang paniniwalaan ko sila. Kung nagsasabi nga sila ng totoo at nakita nga nila na nagsisiping kayong dalawa habang nagtatrabaho ako. Niyakap ni Bebot ng mahigpit ang mister. Subalit kumalas din siya at tinanggal ang nakayupos na braso ng misis sa kanyang bewang. Huwag mo nang gawin sa akin to. Sinong, ikaw lang ang mahal ko. Dumukot siya ng sigarilyo sa bulsa ng salawal nito. Sinindihan yon at inilagay sa bibig. Saka hinit-hit bago ibinuga ang usok. Hindi talaga ako makakapagtimpi. Kapag nagkita kami ng pulis matulis na yon, magkakamatayan na kami. Kay kong patay. Nagiiling pa siya habang nakatanaw sa bintana. Inaalala nito si P1 Asner kung paano siya walang habas at mapangahas na tinutukan ng baril. Walang iya yung taong yun. Porkit may baril, lakas ng loob niyang manakot sa akin. Nakaisip tuloy siya ng ideya kung paano makakaganti sa matapang na binatang yon. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang angas ng pulis na yon. Kapag ginamit ko na sa kanya ay nalalaman ko sa itim na kapangyarihan. Sinubukang pakalmahin siya ng babae habang patuloy na naninigarilyo. Inilabas sa bibig ang puting usok at ibinagayon sa nakabukang bintana. Kung ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka. Loyal ako sa'yo. Hinimas siya ni Bebot sa braso ng dahan-dahan. Nakaramdam ng kuryente sa katawan ng lalaki. Tila ba may tumigas na kung ano sa bahagi ng kanyang katawan. Hinarap niya ang babae na may matigas na tingin. Kahit anong gawin itong panlilibog sa kanya, hindi na yun uubra. Halatang pinagtataksilan talaga siya ng misis. Siguraduhin mo lang, Bebot.
na nagsasabi ka sa akin ng totoo. Hindi ka lang nagkasala sa akin. Nagkasala ka rin sa pinangakuan nating Diyos. Sinasabi ko talaga sa'yo. Ha? Nag-angat ng kaliwang kamay ang babae bilang panunumpa. Pangakuhan, wala talaga. Wala talaga akong ginagawang kasalanan. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang ekspresyon, gayong nanumpa na ito sa kanya. Ay naku naman mahal, Sinong. Halika na, kumain na nga tayo. Bumalik na tayo sa pagkainan. Lumalamig na ang hapunan natin, oh. Dinadupuan pa ng langaw. Sinasabi ko talaga sa'yo, gagamitin ko talaga ang mga nalalaman ko kapag nalaman kong totoo mga chismis. At isa pa, sino bang maniniwala sa pangako mo? Kaliwang kamay ang ginamit mo sa panunumpa. Ingot ka rin eh. Bumalikwas ng lingon sa kanya ang misis. Nanlalaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung ano ang maaring gawin ng mister. Hindi man ito makakaganti sa pamamagitan ng kapangyarihan ng baril gaya ni Asner na may kapangyarihang humawak ng ganong sandata. Ngunit may kapangyarihan itong itim na lubos na makapangyarihan. Dahil mangkukulam ang kanyang lola. May mangilan-ngilan din siyang natutuhan sa matanda bago ito pumanaw. Di ba, tinigilan mo na yung paggamit ng itim na kapangyarihan na yan? Umarap muli si Sinong sa nakabukang bintana at tumanaw doon. Huwag mo nang balikan ang pagiging mangkukulam mo, Sinong. Maraming madadamay na inosente. Masama yun, mahal. Huwag mo hayaang balutin ka ng dilim, Sinong. Baka magaya ka lang sa nangyari sa lola mo. Sige ka. Sa sobrang paggamit ng kulam, bigla na lang naging punong kahoy ang buong katawan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pinitik niya ang sigarilyo at itinapon yun sa labas ng bintana. Paano hindi ko ibabalik gamitin yon? Kung yung mahal ko, tinuklaw na ng iba. Huwag ka kasi mag-iisip ng kung ano-ano. Sinong, mahal na mahal kita. Sinubukang halikan ni Bebot sa labi si Sinong, ngunit kaagad siyang nag-iwas ng ulo. Han, ano ba? Ayaw mo na bang matikman itong matatamis kong labi? Pag hinalikan kita para ko na rin hinalikan yung pulis na yon. Pwe, May pagtatampong tura niya sa babae. patunayan mo munang mali ako ng kutob bago mo maangkin tong labi ko. Sinong naman? Hindi kita kailanman kakausapin. Hindi kita kailanman papansinin. At mas lalo lang lalayo ang loob ko sa'yo kapag naalaman ko sa kulam na niloloko mo ako. Teka, Sinong. Anong gagawin mo? Napalunok si Bebot ng laway sa kaba. Huwag mong sabihin na gagamitin mo ang mga nalalaman mo para matuklasan na niloloko kita? Oy, bakit? Natatakot ka ba? Nakipaggamunan siya sa misis. Hindi makatingin yung itim na mata ng babae sa kanya ng diretsyo. Halatang takot ito. Nanginginig pa ang mga daliri. Huwag mo nang gawin yun. Natatakot ako na baka maging punong kahoy ka rin. Natatakot ka para sa akin? O natatakot ka na malaman ko ang totoo? Napamulagat si Bebot. Doble ang panlalaki ng mga mata nito kumpara kanina. May mga namuuding butil-butil na pawis sa mukha nito. Hindi ko na yata kailangan gumatin ng kulam CCTV lang malalaman ko na pinagtataksilan mo ko. Halatang halata sa iyo Kabit mo yung pulis na yon. Nakailan na kayo ha? Anong nakailan? Huwag kang mataranta. Ilang beses nang may nangyari sa inyo ng pulis na yon. Bigla na lamang nagpapalaho ng iyak si Bebot. Sinagot na siya ng diretsyo nito sa takot nito sa pagsinghal niya sa asawa. Apat na! Apat! Malutong at malalakas na napamura si Sinong. Masasapak na sana niya ang misis ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang makasakit ng babae. Gusto niya man itong sumbatan sa lahat, ngunit tinitimpi na lamang niya ang nagpupuyos na damdamin. Iwalayan mo yung lalaking yon. Kung hindi, papatayin ko siya sa kulam. Maliwanag! Napatango na lamang si Bebot habang iyak ng iyak sa ginawa nitong kalandian sa pulis na yon. Samantala, kinabukasan ng umaga. Takang-taka ang mga nasa istasyon kung bakit hindi pumasok si Betong ng araw na yon. Hindi naman kasi yun lumiliban sa katungkulan nito. Kahit nakainom, amoy na amoy ang alak na pumapasok pa din ito sa trabaho. Out of nowhere,
bigla siyang tinanong ni Chief Officer na si Ugto matapos sagutin yung tawag sa telepono. Ikaw, Di Guzman, may alam ka ba kung bakit absent ngayon si Espiritu? Nagkaila kagad siya gayong oo o hindi lang ang dapat niyang isagot sa nakatataas sa kanya. Oh sir, ako na naman ang pinagbabalingan nyo. Sir, wala po akong alam. Yan, natataranta ka na naman, Di Guzman. Hindi yan ang hinihingi kong sagot sa'yo. Eh bakit ba kasi sir lagi ako yung tinatanong ninyo? Wala naman akong kinalaman sa pagkawala ni Espiritu eh. Hindi pa naman siya totally nawawala. Wala pa naman 24 oras eh. Isa pa, huwag ka kagad guilty. Kaya inom mo yan ng kape. Ay mali, alak pala. Amoy alak eh. Hindi na niya sinagot ang matabang chief na panot. Inutukan na lang niya ang trabahong nakatalaga sa kanya. Marami kasing criminal case at operasyon ang kailangan nilang resolbahin. Kaya tinanggal na niya sa utak ang nagawa niyang krimen sa Kabaro. Sa isip niya, dapat lang namamatay at mawala sa mundo ang mga tulad ni Betong na manyak. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtitipa sa computer, tumunog bigla ang cellphone niya sa ibabaw ng kanyang desk. Nakatanggap siya ng isang text. Itinigil niya muna ang ginagawa at saka dinampot ang kanyang aparato. Galing ang text na yon kay Bebot. Ayon sa mensahe, makipagkita daw siya dito sa bakuran nila. May mahalaga daw silang dapat na pag-usapan. Biglang nasibik si Asner. Sa isip niya, baka hiniwalayan na nito ang asawa para sa huli ay piliin siya. Sinagot niya ang text ng babae. Tinanong niya kung anong oras siya pupunta sa bahay nito. Ilang segundo pa, sumagot din si Bebot. Kahit mga 8:00 daw o pagka-out niya. Bigla tuloy nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang mga daliri. Minadali niya ang nakatoka sa kanyang trabaho. Nang sa gayon, matapos na nito ang ginagawa. Sinasabi ko na nga Bebot eh, sa akin ka huling babagsak. Kaya sa akin pa din talaga yung huling halakhak. Pag-out niya sa police station, nagmamadali na siyang umangka sa kanilang motorsiklo. Pinaharurot niya yun ng sobrang bilis. Wala pang 5 minuto, nakarating na siya sa bahay ni Bebot. Binusinahan niya ang tapat ng bahay. Subalit nasa po niya ang dibdib nang nasa tapat lang pala niya ang babae. Bakit ka pa bumubusina? Baka magising si Sinong. Hayaan mo ang asawa mo. Hindi mo naman na siya magiging asawa, di ba? Kasi ako nang pipiliin mo. Pag-a-assume niya, narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Bebot. Napayuko ang babae. May lungkot sa mga mata nito na dineresya na siya kung bakit siya nito tinext at gustong makipagkita. Asner, makikipag-break na ako sa'yo. Break na tayo. Para namang natigalgal si Asner sa pakikipagkalas nito ng relasyon sa kanya. Bebot, ano? Pakiulit nga. Anong sabi mo? Tapusin na natin to, sir. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kayang pagtaksilan ng asawa ko. May nalaglag na luha sa mga mata ng babae. Tumawa siya ng nakakainsulto, para bang hindi siya naniniwala sa sinabi ng babae. Joke ba ito, Beb? Kung joke ito, sabihin mo lang. Tatawa pa ako ng tatawa. Sarkastikong tumawa ng malakas si Asner. Taliwas naman kay Bebot na iyak na ng iyak. Hindi ako nakikipagpiruan sa'yo, sir. Napagtanto ko na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Dahil asawa ko siya. Asawa mo lang siya sa papel at sa harap ng Diyos. Pero akong nilalaman ng puso mo. Huwag mo nang ipagkaila. Mahal mo rin ako. Hanggang dito na lang ang relasyon nating dalawa. Hindi pwede to. Iba na lang ang mahalin mo. Yung walang asawa. Huwag mo na akong guguluhin pa. Sabi ko sa iyo, di ba? Na ayoko. Giit ni PO1 Asner. Mali nga kasi ito, Sir Asner. Sige, subukan mo lang na hiwalayan mo ako. Gagamitin ko ito. Itinaas ng alagad ng batas yung tangan nitong baril. Gusto mo bang may mamatay dahil dito? Hayop ka. Shh! Inaamoy ang boses mo.
Baka malaman ng lahat na magkarelasyon nga tayo. Nakabit mo ko. Pinatikom ng bibig niya ng pulis. Itunutok ng pulis ang baril niya sa bibig ng babae. Para bang unti-unti nang natatanggal ang mga tornilyo sa utak ni Asner. Mahal mo naman ako, di ba? Kung mahal mo ko, sa akin ka sasama at hindi sa asawa mong duwag. Tinatakot mo ba ako? Oo, tinatakot nga kita. Pilit na kumala si Bebot sa kanya. Bumakas ang galit na ekspresyon sa mukha ni PO1 Asner. Mabilis na itinutok niya ang baril sa mukha ng babae. Sige, putok mo. Hindi na ako takot sa'yo. Hinahamon kita. Ngayon pa lang, iputok mo. Lakas loob na saad ni Bebot. Hindi porkit pulis ka, lahat ay maangkin mo na. Huwag mo ilagay sa ulo mo ang lahat. Kontrolin mo ang sarili mo, Asner. Pag nilaya mo lahat ng ginagawa mo, tapos na tayo. Tanggapin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Sige na, umalis ka na. Kundi sisigaw ako. Sige, subukan mo lang. Bago ka pa makasigaw, uunahan ka na ng baril ko. Pananakot pa niya sa babae. Kanya ka na ba kademonyo? Itinadaan mo lahat sa baril? Kung ganon, ikaw ang tunay na duwag. Tila tinamaan ng binata sa kaharap na babae. Hindi na niya itinuloy ang pagkalabit sa gatilyo. Ibinaba na niya ang pagtutok ng baril. Kasunod ang kanyang pagyuko. Umalis ka na. Huwag ka na magpakita sa akin. Kailan? Tinalikuran na lang niya ang babae. Habang lumalayo, padilim ng padilim ang anyo ni Asner. Dahil sa'yo, kaya ako hiniwalayan ni Bebot. Ikaw ang papatayin ko. Nakalarawan na sa utak niya ang dugo ang katawan ni Sinong habang pinagtatatad niya ito ng bala ng baril. Planado na sa utak ng pulis na si PO1 Asner ang masamang balak sa asawa ni Bebot. Hindi muna siya pumasok sa pinagtatrabahuang presinto nung araw na yon. Inabangan niya sa kanto si Sinong. Doon kasi minsan dumadaan ang lalaki. Shortcut yon para madaling makarating sa construction site na pinagtatrabahuan nito. Aabangan niya ang mister ni Bebot para kumprontahin. Suot ang makapal na itim na jacket, tinalakbungan niya ng hood ng kanyang ulo upang hindi maging kahina-hinala. Gaya ng inaasahan, dumaan nga doon ang asawa ni Bebot. Hinarangan niya ito na may matigas na ekspresyon. Nagulantang naman ng lalaki sa bigla niyang pagsulpot. Alam mo, visit talaga ako sa yung lalaki ka eh. Napatras si Sinong sa mabigat na presensya ng binata. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Tsaka, kanina ka ba dyan? Teka, inaabangan mo ako dito? Huwag ka ng maraming satsat. Dahil sa yung lalaki ka, nasira kaming dalawa ni Bebot. Nakipaghiwalay na sa akin si Bebot ko. Dahil sa pagsisiwalat ni PO1 Asner, nabawasan ng karuwagan sa katawan ni Sinong. Nanggaling na mismo sa kanyang sariling bibig na may namamagitan nga sa kanila ng asawa nito. Gago ka pala eh. Asawa ko yun eh. Malamang hihiwalayan ka talagang hayop kang hinayupa ka na demonyo ka. Lakas ng lobong sisihin kung ahas ka. Nagpupuyos na ang damdamin nito sa galit sa kaharap. Dapat nga sa inyong kumakabit sa mga asawa ng may asawa. Sinusunog ng buhay eh. Unti-unting binabalatan para masaramdam niyo yung sakit ng pinagtaksilan. Nagtagi sa mga ngipin ni Sinong sa galit. Gigil na gigil ang mga kamay nito na ikinuyom na ang mga kamao. Bumabaon pa sa palad nito ang mga matatalas na kuko. Hindi niya ramdam ang sakit noon dahil kaharap niya ang dumidemonyo sa asawa nito. Panahon na nga siguro para gamitin ko yung nalalaman ko sa itim na kapangyarihan. Magsasambit na sana ng kakaibang lingwaheng Latin ng lalaki pero nagsalita siya ng pagbabanta. Nakatakas sa pokus nito ang bulong ng kulam sa babala niya. Siguro ito na nga ang oras para wala na akong karibal sa babaeng minamahal ko. Teka, ano ba talaga pakay mo sa akin? Naudlot ang mga lingwaheng bulong nito para atakihin ang katawan ng binata. Inalam muna ni Sinong ang balak niya dito. Hindi naman lingit sa kaalaman mo na pulis ako, di ba? Napataas ng sulok ng labi si Asner
O ano naman kung pulis ka? O isa kang alagad ng batas dito sa Pilipinas? Bakit? Porkit pulis ka? O may trabaho makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryo lang na manggagawa? Ay may kakayahan ka na para manamantala? Para manliit ng kapwa? Para gumawa ng kasalanan? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang gusto ko lang, mapasa akin si bebot ko. Hindi lang 2 sungay mo. 3 pang hinayupa ka. Kapal ng mukha mo. Mangiyak-iyak na si Sinong sa galit. Hindi makapal ang mukha ko. Makapal lang tong puso ko. Kasi ngayon lang ako nagmahal sa tanang buhay ko. Hindi ko pa ito naramdaman noon. At sa may asawa ka pa talaga nagmahal? Kasalanan mo eh. Oh, Fred, anong ginawa kong kasalanan sa'yo? Ikaw mismo ang kasalanan. Dahil ikaw ang pinakasalan ni Bebot. Hindi ka naman niya talaga mahal eh. Ako ang mahal niya. Mariin niyang saad kay Sinong. Patuloy lang sila na nagbabatuhan ng mga linya. Walang awat hanggat hindi nahuhupa ang galit na nararamdaman ng 2 lalaki sa isa't isa. Bakit? Ipapakulo mo ba ako? Dahil ako ang pinakasalan ng asawa ko? Yun eh. Ikaw, kung sino man Poncio Pilato ka, pulis ka lang. At wala kang puwang kung bahagi man lang sa buhay ng asawa ko. Kung meron man hayop ka, oo, hayop ka sa buhay namin. Tumigil ka na. Mas hayop ka pa sa hayop. Porke nasa katungkulan ka, may baril, akala mo kung sino ka na? May pakangil ka lang dahil pulis ka at ginagamit mo ang pagkapulis mo para pagpan ng mga kasalanan ninyong mga hinayupa kayo. Sabi ng tumigil ka na eh. Dahil nagpapantig na ang tenga ni Asner. Dahil sa gigil nito, hindi na nakapagtimpi pa ang binata. Binunot niya mula sa kanyang likuran ng baril. Ikinasa nito ang baril at pinaputukan si Sinong sa balikat. Hindi man lang nakaporma ang lalaki. Agad na sinapo ni Sinong yung duga nitong balikat sa pagkagulat. Nanlaki ang mga mata nito at galit na binalingan ng binata. Demonyo ka! Kampong kanisat! Ah! Isa pang putok ang pumailan lang sa buong paligid. Tinamaan naman sa kanang balikat si Sinong. Ano? Magsasalita ka pa? Oras na magsalita ka pa. Piyadong sa ulo mo na tatama ang susunod na balang pakakawalan ko sa'yo. Umulong na ng itim na kataga si Sinong para pasakitin gamit ng kulam ang binatang pulis. Ngunit dahil hinang-hinana sa tinamong bala ng baril, hindi na nito may buka ang bibig. Wala na lang itong nagawa kundi pumihit pabalik. Mabilis itong pumulas ng takbo. Sigaw ito ng sigaw. Baka sakaling may makarinig dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Saka! Kagad na bumulagta sa lupa si Sinong. Dilat ang mga mata. Nanginginig pa ang katawan nito. Kumikibot-kibot pa. Binaril pa niya muli sa bao ng ulo ang lalaki. Pinusundan pa yon ng makailang ulit na pagbaril hanggang sa tuluyang malagutan nito ng hininga. Eh di ngayon natahimik ka na. Hindi pa na kontento si Asner. Inubos niya ang bala ng pistol sa katawan ng asawa ni Bebot. Kumagalpak ng tawa ang binata. Sa wakas, wala na makakatlang sa pagmamahalan namin ni Bebot. Tsaka kung babalikan na niya ako, magsasama na kaming 2. Magpakailanman. Swerte na lamang ni PO1 Asner na wala pang gaanong dumadaan ng mga oras na yon. 4:00 pa lang kasi yun na madaling araw. Medyo madilim pa. Hindi pa sumisilay ang sikat ng araw. Kahit may CCTV sa bahaging yon ng kanto, hindi din siya mamumukaan dahil nakatalikod dito. Dagdag pa na may makapal siyang jacket at taklob ng hudang ulo niya. Kagad na sumibat ang binata matapos siyang mapatay ang lalaki. Kinalaunan, natagpo ang naliligo sa sariling dugo si Sinong ng mga dumaang tricycle. Pinalibutan ng mga usisero at usisera ang bangkay ng asawa ni Bebot. Kagad namang nabalitaan ng babae ang nangyari sa mister. Hindi ito makapaniwala na patay na ang lalaking pinakasalan niya. Nangako sa hirap at ginhawa na magsasama hanggang kamatayan. Diyos ko, Sinong! Mauna ka naman. Sino may gawa sa'yo nito? Sinong? Ang sakit-sakit. Ako iniwan.
Niyakap niya ang dugo ang katawan ng mister. Pilit naman siyang hinahatak ng mga soko at ibang kapulisan upang hindi masira ang pag-iimbestiga ng mga ito sa kaso ni Sinong. Subalit ayaw pakawalan ni Bebot mula sa pagkakayakap ang bangkay ng asawa. Sinong, parin po ako. Ikaw lang talaga, Sinong. Ikaw lang ang lalaki na bumihag ng puso ko. Gusto lang ako, Sinong. Gising ka na. Biglang umago sa alaala ni Bebot noong mga panahong nagsisikap at nagpupursige ang lalaki para sa kanilang dalawa. Hanggang sa magiging anak sana nila. Pero hindi na yon matutupad ngayon dahil patay na ang minamahal nito. Binakura ng mga kapulisan ng bangkay ni Sinong. Patuloy pa ding nagwawala ang babae. Hindi talaga nito matanggap na patay na ang mister. Hinatak si Bebot ng isang pamilyar na pulis para ilayo sa bangkay. Ang alagad ng batas na yon ang isa sa humahawak sa kaso ng pagpatay kay Sinong. Binulungan niya ang babae upang kumalma. Huwag mo nang iyakan ng taong patay na. Hayaan mo, matatagpuan din natin ang kriminal na gumawa niyan sa asawa mo. Napalingon si Bebot sa kanya. Umangat ang sulok ng labi ni Asner. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay niya sa babae. Bakit ka nandito? Napatawa ng mahina ang binata. Isa ako sa itinalaga ni Chief Officer Ugto para imbestigahan ang kaso ng pagpatay ng mister mo. Pinigan ni Asner ang braso ni Bebot sa lakas ng boses nito. Hinaan mo ang boses mo. Pa! Mahina pero may diin sa bawat kadagang sinaway niya si Bebot. Pumiksi ang babae dahil nasasaktan na ito sa ginagawang pagpiga niya sa braso. Ang sabihin mo, nagpresenta kang kuhain ng kaso ng pagpatay sa asawa ko para hindi ka mapagbintangan na ikaw ang pumatay sa kanya. Sabing tumahimik ka na eh. Sasaktan ako! Bitiwan mo akong hayop ka! Naagaw ang atensyon sa dalawa ng mga taong nakikiusyoso sa paligid. Sa malakas sa pagdaing ni Bebot. Sa puntong yon, binitiwan na niya ang braso ng babae. Sinasabi ko sa iyong tumahimik eh, kung ayaw mong isunod kita sa asawa mo. Nangilid na ang luha sa mga mata ni Bebot. Hindi na ito umiiyak sa pagkamatay ng asawa. Umiiyak na ito dahil sa takot. Dahil sa pagbabanta niya sa babae. Tiningnan siya ng masama ni Bebot. Nanlilisik yun. Sa tingin na yun, parang papaslangin na siya nito. Ngayong wala na ang asawa mo, Bebot. Magsasama na tayong dalawa. Sinong, kaysa sa iyong demonyo ka! Kinapa niya ang bagay na nakasuksok sa kanyang bewang. Kagad napansin ni Bebot ang weirdo niyang ikinilos. Oh, anong gagawin mo sa akin? Patayin mo din ako? Sige, patayin mo ako! Shh! Ano ba? Sinabing tumahimik eh. Ilang sandali may tumawag sa kanya na ikinalingon niya namang kaagad. Ni Guzman, ano nangyayari dyan? Bakit kausap mo yung esposa ng namatay? Napabalikwas ng lingon si Asner. Palapit sa kanila ang chief officer niyang si Ugto. Chief, kumakalap lang po ako ng ilang detalye sa kanya. Tinatanong ko po kung sino yung mga posibleng pinaghihinalaan niya sa pagpatay sa kanyang asawa. Ganun ba? Opo, sir. Kung ganun interviewin mo si Mrs. Salazar. At ikaw, Mrs. Salazar, kami na ang bahala sa asawa mo. Pagkatapos naming masiyasat ang katawan ni Mr. Salazar, dadali namin siya sa morgue. Doon namin gagawin ang autopsy. Pumapayag ka ba, Mrs.? Walang atubiling sumagot si Bebot. Ayos na po sa akin yun, sir. Oh, paano ba yan? Sa akin ka na daw ngayon, sabi ni Chief. Ako na rin bahala sa'yo. Hinatak na niya si Bebot patungo sa madilim na iskinita na walang kahit na sino ang dumadaan. Dahil malakas siya, batak ang katawan, hindi nakapalag ang babae. Bitiwan mo ako, Asner. Ano ba? Dahil hindi niya maawat ang pagwawala ni Bebot, malakas niya itong sinikmuraan. Tinakpan niya ng mariin ang bibig ng babae ng panyong may nakakahilong amoy. Bigla na lang itong natumba sa sobrang tapang ng halimuyak na yon na pinaamoy niya dito.
Kaagad niyang binuhat ang babae at isinakay sa motor. Pinaharurot niya yon hanggang sa mapadpad sila sa liblib na bahagi ng lugar ng kagubatan. Isang tago niyang bahay na walang kahit na sino ang nakakaalam. Iginapos niya si Bebot sa isang matibay na upuan na yari sa bakal. Nang magising, parang baliw na humahalakhak si Asner habang bitbit ang baril. Dito na tayo magsasamang dalawa, mahal ko. Pilit na nagpupumigla si Bebot sa mahigpit na pagkakatali. Paano kung ayoko? Muli ulit tumawa ng pagak si Asner. Kailangan ako ng asawa ko ron. Kurangapa mo na. Walang mag-aasikaso sa purol niya. Dito ka lang sa ayaw o sa gusto mo. Akin ka lang, maliwanag. O kung gusto mo, uubusin ko ang laman nito sa katawan mo, ha? Bagong karga pa naman ito ng mga bala. Ano, gusto mo? Idinikit niya ang malamig na bagay na yun sa sentido ng babae. Wala ka talagang puso at lamang loob. Paano mo natin na pumatay ng tao, ha? Pasinghal na tanong ni Bebot sa kanya. Ngiting-ngiti lang ang demonyong baliw na pulis. Simple lang. Dahil pulis ako at may baril ako. Kayang-kaya ko kayong pagpapatayin anumang oras na gustuhin ko. Isa pa, kayang-kaya kong baliktarin ang lahat laban sa akin. Malabo na makulong ako dahil ako ang umahawak ng kaso sa taong pinatay ko. Ha? Naging hungkag na ang tawa niya. Pilit namang iginagalaw ni Bebot ang katawan nang sa ganon makaluwag-luwag ang palapulsuhan nito sa sobrang higpit ng pagkakatali. Kriminal ka! Isa kang kriminal na pulis! Mamamatay tao! Tumahimik ka! Natuliling na ang tenga niya sa kaingayan ng babaeng kanyang binihag. Kaya idinikit niya ang malamig na nguso ng baril sa sentido ni Bebot. Nanlalaki na lamang ang mga mata ng babae na umaagos na ang mga butil-butil na luha. Mukhang tatanggapin na nga lang nito ang kapalaran sa kamay ng demonyong pulis. Huwag kang papalag! Huwag na huwag kang gagawa ng ingay kung hindi... Ha? Anong nangyayari sa akin? Unti-unti ay nagkakaroon na ng mga butlig-butlig at pantal sa mga braso ang binata. Gumagapang yun patungo sa kanyang mukha. Inalis din niya ang kanyang uniformeng pampulis. Maski ang sando nito. Naindik siya ng pumuno ang pantal at maliliit na butlig na yon sa kanyang katawan. Pero ang mas inatake o pinupuntirya talaga sa kanya ay yung kanyang mismong ari. Sobra-sobrang pangangati na nararamdaman niya sa maselang parte ng kanyang katawan. Gusto niyang kamutin yun ng kamutin hanggang sa mawala yun. Sino may gawa nito sa akin? Ikaw ba? Ha? Kinula mo ba ako? Ang kate! Ang kate talaga sobra! Marahas na kinamot ni PO1 Asner ang malambot niyang baril sa pagitan ng kanyang mga binti. Nagsusugat-sugat na yon, pero wala siyang pakialam. Ang importante, maibsa ng pangangating nararamdaman niya. Hindi. Ang asawa ko lang ang may kakayahan sa ganyan. Si Sinong lang ang may kakayahang mangulam o manalbahin ng kahit na sino. Ibig sabihin, ikaw nga! Ikaw ang gumawa sa akin ito? Kasi tinuruan ka ng kumag na yun kung paano mangulam? Hindi nga sabi ako. Sinungaling ka talagang babae ka! Dapat lang sa'yo to! Dinampot ni PO1 Asner ang baril na nalaglag niya sa sahig. Wag! Wag! Tangkang kakalabitin na niya ang gatilyo pero kagad na may kumagat sa kamay nito na isang delikadong insekto. Bubuyog yun na kulay asul. Ay! Malakas na nagsisigaw ang pulis hanggang sa dinumog na nga siya ng sanlaksang mga insekto. Ay! Gabayan niyo ako! Aray! Binubugaw niya ang iba't ibang uri ng insektong umaatake sa kanya. May pilit kasing may pumapasok sa butas ng kanyang tenga at ilong. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Bebot upang tumakas.
Tinulungan ito ng mga bubuyog upang lagiriin gamit ang sting nito ang makapal na lubid na nakagapos sa magkabila nitong kamay. Matagumpay na nakalagan ng tali ang babae ng mga mababait na insekto. Mabilis din itong natanggal ang tali sa paa. Kahit hinang-hina si Bebot, pinilit nitong magtungo sa bukana ng pinto. Dumadagundong na ang puso nito sa sobrang kaba. Naririnig pa din ito ang mga pagdaing ng demonyong kasama nito sa loob ng bahay na yon. Bebot! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Ha! Nagtangkang tumakbo palabas ni Bebot sa bahay na yon, subalit kaagad din itong nadapa sa panghihina. Hanggang sa tinulungan ito ng mga insekto palabas. Niyakag ito ng mga lumilipad na peste na tumayo hanggang sa makalabas na nga ang babae sa impyernong yon. Nakarinig si Bebot ng boses. Tumakbo ka lang! Mahal kong Bebot sa abot ng iyong makakaya! Sundan mo ang alaga kong bubuyo kung saan ka man ito dalhin para makalabas sa kagubatan yan! Ang alaga ko magiging daan para makatakas ka dyan! Sinunod nga ni Bebot ang sinabi ng narinig nitong boses sa puno ng tenga nito. May lakas na rin ang babae nang marinig ang pamilyar na boses na isa rin itong naging kabit. Hanggang sa matagpuan nga ni Bebot ang taong yon. At kagad nitong sinalubong ng maigpit na yakap. Doon na nito ibinuhos ang lahat ng masasakit na pinagdaanan nito sa kamay ni Asner. Huwag ka mag-alala, Bebot. Hindi ka na muling sasaktan ng taong yon. Pagkalibing ng asawa mo, magpapakalayo-layo na tayo dito para hindi ka na masundan pa ng demonyong yon. Saad ng isa pa nitong kabit na lalaki habang hinaplos nito ang mahabang buhok ng babae. Makalipas ang 1 linggo, matatagpuan si Asner kung saan nakatirik ang pinagtitirhan niyang simpleng bahay sa gitna ng liblib na bahagi ng kagubatan na yon. Nakaharap siya sa mahabang salamin, hubot-hubad habang pinagmamasdan ng sariling punong-puno ng pantal at mga butlig. Sinamaan niya ng tingin ng sarili. Nabura na ang mukha niya na kung dati may karisma, maaliwalas at ang pagiging makisig nito. Napalitan niyo ng pangit na pangangatawan at nakadidiring mukha. Magbabayad ka, Bebot. Sisingilin kita sa ginawa mo sa akin. Dapat hindi na lang kita minahal kung ito lang pala ang isusukli mo sa akin. Sa gitna ng puot niya sa sarili kaharap ang salamin, bigla na lamang napalitan ng refleksyon niya ng ibang tao. Tumambad sa mahabang salamin na yun si Bebot. Kasama ang isang pamilyar na matabang lalaking panot na nakaunipormeng pampulis. Bebot? Saka Chief Ugto? Kayo? Unti-unting rumihistro sa utak ni Asner ang lahat. Napagtanto niya na may relasyon pala si Bebot sa matandang chief officer na yon na si Ugto, ang taong namparang sa kanya. Mga hayop kayo! Ikaw, Bebot! Napakalandi mo! Akala ko ako lang ang kabit mo! Yan din palang matandang panot na yan! Mga kutong kupal kayo! Dahil sa galit, dinampot niya sa ibabaw ng kama ang kanyang baril. Makailang beses na pinaputukan niya ang dalawang nasa salamin. Naglikayo ng malakas na pagkabasag. Nagdurog ang salamin hanggang sa magkapira-piraso. Nakarinig naman ng boses babae sa puno ng tenga si Asner. Isa yung makapangyarihang kataga na nanggaling mismo sa boses ni Bebot. Nagpaputok muli siya sa salamin hanggat hindi nahuhupa ang kanyang galit sa kanyang natuklasan. Pero ilang sandali pa bumugas siya ng malapot na likido. Sumukas siya ng dugo. Nagbaba siya ng tingin at tiningnan maigi ang kanyang tiyan at dibdib. May mga nakabaon doon na samot-saring bala na yari sa tingga. Ang lahat pala na pinakawalan niyang bala ng baril sa salamin ay sa kanya mismo napupunta. At ang ginawang pangungulam sa kanya ay ang tinatawag na kulam sa baril. Walang kaalam-alam si Asner noong mga sandaling yon na nabihag siya ni Bebot. Palihim na palang dinadasalan ng babae ng kapangyarihang itim ang kanyang baril. Oras na magpaputok siya ng baril na yon, sa kanyang mismong katawan yon mapupunta o maibabaon ang mga bala. Parang lantang gulay na bumagsak ng patihaya ang pulis. Bulagta siyang nawalan ng buhay.
Ang babaeng kanyang iniibig na mayroon ng asawa, maliban sa kanya na kabit nito ay meron pa din palang isang kabit na pulis na mas mataas nga lang ang posisyon kaysa sa kanya. Bukod sa mataas na nga ang posisyon nito kaysa sa kanya, wala pa siyang kalaban-laban sa isang kabit ni Bebot na mangkukulam dahil ang chief officer na si Ugto ay isang matinik palang mambabarang. Wakas!